Hello, Leche Mars! Hi! Welcome to Ah, season 10! 10. Grabe, Akalain mo yun! akalain mo yon Season 10. Ayun. Alam mo, parang since nakapang-sampu na natin to, parang magandang Mhm. maging theme natin, kasi papunta na tayo doon. Yung mga iconic. Yes, iconic. Oo, medyo syempre loosely used na yung iconic. Pero syempre ang iconic, 'di ba yung Mm. yung parang kahit anong saan ka nagbebelong, parang may recall talaga, parang nag-stand ng test of Oo, mga kung ano tama. man iconic in whatever area. Tama, So, tama. ganun kaya ang gawin nating mga episodes this season, Sige, subukan natin siya. Subukan. And ayan, karamihan naman ng ating mga topics entertainment. But Mhm. kaya doon tayo magbukas, buksan natin ang season na ito with that. Yung mga Sige, game. iconic, marami na tayong pinag-usapan ng mga popular at mga bida, mga kontrabida. Isa pala, Sige, sige. Kontrabida yung topic. kontrabida naman. Iconic Pero kontrabidas. iconic. So, yan. Since Filipino tayo. So, yan, sa Oo. Philippine movies, at sa TV, yun. Sino ba Sige. yung pag sinabing kontrabida, kahit hindi natin napanood yung buong filmography. Oo. Yung kumbaga parang pagkakita mo pa lang sa kanya, alam mo na na kontrabida siya. Alam mo may masama siya gagawin. Which is, di ba, feeling mo, kasi in real life, what if, marami sa ganyan, di ba, yung kontrabida, pero Oo. in life, mabait pala sila, pero, Di ba usually ganun nga yung sa showbiz, ang mga chismis usually, yung mga artista na kontrabida, sila pa nga yung nicest people in real life. kasi, Oo. so, ganun sila kagaling umarte kasi nakita mo pa lang, gigil na gigil ka na. Oo, correct. Sige, let's begin. Sino ba? On top of your head, pag sinabing, sino ba yung mga kontrabida saan? If someone asks you, Ito, aging myself. Belia Flores. actually, oo. Di ba? Parang, tapos yung aura pa niya kasi na yung lagi siyang naka-makeup ng ang Yung kilay, yung yung nakaganon kilay yung niya. kilay. Tsaka, oo, di ba? Tsaka parang ginawa na nga siyang hindi naman sa yung pag ginagamit yung term na Bella Flores, ibig sabihin, nagsusungit ka. Oo, tama, tama. Oo nga, ginamit na nga yung name. Oo, yan, ang iconic, si Madam Ganon Bella. siya ka-iconic. I don't remember, hindi ko na kasi syempre siya nasundan nung na siya. I don't remember na meron pa siyang role na parang, mabait si Bella Flores dito. Malay mo sa ano, kasi di ba parang she was an actress na noong, yung mga black Nung and una. white pa. Di ba? Parang, Oh, so hindi diba? natin alam. Kasi di ba natin na baka naman meron siya naging role na mabait siya. Oo, sa Nung bagay. younger siya. Ako Pero naman, lagi siyang nang-aapi eh. oo, di ba? Yun ang niya talaga eh. Yun ang, yun ang tumatak siguro, may mga panood siguro ako nung bata ako na gano'n. Lagi siya nakapostura, tapos yung makeup, tapos parang, basta yung nga nang-aapi siya. Ang sa akin naman, si John Regala, Oo, grabe, nakakatakot yun whether eh. TV or movies, hindi naman sa pag-ano, ang role niya talaga either sindikato, nanggagasa, or hindi, it's not a laughing matter, pero parang na-typecast Oo. siya dito. Oo, yung parang, yun na talaga siya. Pag nakita mo siya, may gagawin na siyang hindi mabuti sa'yo. Oo, di ba? Kasi, ano nga ba yung madami yan eh. Kahit nga yung role niya dun sa, syempre, there was, syempre, paborito ko si Don dati, di ba? Oo. May movie noon, yung si Maggie de la Riva, affected ako Ay, na kasi oo nga. isa siya dun sa, apat ba yung sa kanya, gumawa sa kanya ng masama. Tapos yun, yung Oo. parang, nakakagigil. Kasi alam mo yun, yung parang, yung tingin pa lang sa mata niya, feeling mo parang wala siya sa sarili niya. Parang Correct. gano'n. Although kasi, I don't know, kasi di ba nag-struggle din siya sa addiction siguro. At least Oo. na-channel Oo, na channel something productive. pati something as ganun siya ng trabaho. It's just that, Oo. grabe no. Paano kaya siya pag nagsushoot? Di ba parang ano siya, family din siya ng asa. I Oo, think, ng artista, no? I don't remember lang, pero parang mom niya or dad or, Correct. Speaking of tas, pamilya, oo. Ano? ito karamihan naman marami silang rules, sobra silang galing. Pero yung pamilya na Eigenman, Oh, family ng kontrabida. kontrabida, pero grabe, ang galing na. Oo nga. Imagine mo, I mean, The siguro kasi Contrabida family. yung mom and dad are, kasi yun yung panahon na heartthrobs and talaga eh. Oo. Pero yung magkakapatid, di ba? Grabe yung Oo. rate. Pero oo nga, no, lahat sila. At even the like yung second generation, like sila Sid Sila Luzon, Ryan, oo. lahat sila, 'di ba? Mga Y- thugs.
Even si Andy, di ba, more on bida kontra bida yung mga roles niya eh. Ako yung medyo magpay pagka BITCH. Hindi Oo. masyadong, ewan ko, like for me, hindi ko ano na, siya yung protagonist. Ay, ba't ako ganito? Oo, correct. Oo. Siyempre Grabe. kasi si Mark Hill and si Cherie, Mm-mm. super sad na ano talaga siya. Kasi yan yung mga, tama, iconic nga yan na pag Mm-mm. nasa pelikula to parang, ay, yung mga api. Tsaka ano sila, pansin, yung mga classy mag-ape, hindi yung, ano, I know. di ba? Oo, yan din, yan yung, ano, no, yung pamilya na yan, yung team. Kahit anong gawin mo sa kanila, ano, parang yung hindi nila kaya. Parang, hindi sila yung pwedeng super bastos na ano, talaga nag-exude yung class, no? Oo, di ba? Kahit ang Kasi yan, ano, kasi sila in real life, mga nice, nice people I sila. I mean, as know. far as I've, ano, encountered some of them, mabait sila Oo. sa personal. Ano lang talaga, sila talaga art, yung pagiging artist, it runs in their blood, no? Well, dalawa ba naman? Oo. Yeah. So, yung grabe. Ang ano, isang buong pamilya, di ba? Pero ang galing, di ba? Isang family of contrabidas. Parang Oo. gumawa sila ng TikTok niyan eh. Na parang nagtatawanan sila, tapos biglang shinif, tapos lahat sila nakaseryosong parang pang Talaga soap ba? opera. Oo, magkakasama sila eh. Parang si Rosemary Hill, tapos andun si Ryan Eigenman, si Sid Lucero. Basta magkakasama sila, nakaupo si Rosemary Hill sa isang sofa. Tapos nakapaligid sila si Gabi Eigenman. Ganyan. Tapos nagtatawanan sila, yung typical family, nagtatawanan lang. Ganyan. Tapos biglang, tsuk, inedit gano'n. Tapos nakatingin na sila ng galit. Tapos makita, oh, parang family of contrabidas. Ang reason ko naman na napanood dyan, yung ginaya nila yung ano, yung gawa sila ng sarili ng version nung, yung kunyari nakapasa ka sa Harvard. Ay, oo. Siyempre, gagaling nila umarte lahat. Lahat ng reaction, iba-iba, titignan mo sila kada isa, kada panood mo. Ang galing, ang galing. Grabe. Ano ba bang Yun. Sa ganyan? ano, kontrabida, na, alam mo yung, pag nakita mo din siya, alam mo kontrabida siya. Parang si Bella Flores to eh, si Celia Rodriguez. Oo, the alta version. Oo, the alta version of Bella Flores. Oo, kasi Nag-aartista pa rin siya eh, di ba? oo. At saka kahit ngayon yung mga nabibigay sa kanya na sobrang madam kasi, no? Tapos, Oo, ang social niya lagi. oh, ang social niya. Dahil siguro sa mata siguro, yung mata niya na din. Makilay din siya eh, di ba? Yung ganun din yung Oo, case. sila pa ba? Ano? Dinedate ko din. Oo. Ito, dinedate ko rin sarili ko dito pero dahil lagi ako kasama ng tatay ko manood ng Fernando Po Junior movies nung bata. Naalala mo si Max Alvarado? Oo, si Max Alvarado. Isa Pag din yan. nakita, pag nakita mo, alam mo na kung ano yung role niya. Alam mo, sindikato agad siya. Kunsi, Depende sa parang role. ganyan. Oo, sindikato or head ng mga yung mga nag-alive ng mga tao. Tama. Yan mga kasama niya yan si ano. Tapos 'di ba marami siyang goons. Oo, di ba? Na pag nakita mo sila, laging sila yung mga goons sa movie ni Fernando Po Jr. Lagi naka-leather jacket. Oo. Tapos ang leather jacket Naalala mo ba? Parang nung bago-bago pa lang yung Max na candy, parang nag-endorse pa siya nun Oo. eh. Ang ganda ng marketing na yun, ano? Di ba? Oo. Those were, the heyday of, ang dami nilang trabaho ng time. Oo. Susuntukin nyo lang si Fernando po, tapos isa-isa kayong tutumba. Si Fernando po na lang yung natira. Oo, kasi di ba style niya yun yung madami. Oo. O yung gano'n. Tapos kayo Tapos yung ano, parang pwede mo isabay dito kay Max Alvarado yung magkapatid ba to? I'm not sure. Magkapatid, Paquito and Romy Diaz. oo. Tapos anak nila si Joko ang ano nun, di ba, na naging Tsaka yung Cheska, di ba? Family of oo. Contrabidas din. Pero yun nga, si Romy at si Paquito Diaz, isa pa yan. Di ba? Pero feeling ko, kung wala yung mga iconic na bigote nila, feeling ko hindi sila mukhang kontrabida. Sa bagay. Although Kasi hindi isipin ko mo, di ba? All our lives, hindi natin sila nakita na nung clean walang bigat. shaven. Oh, di ba? Correct, pamilya lang siguro na lang nakakita sa kanila na ano. Oo nga, Oo. ang picture nila ng walang, mamumukha ba silang mabait? Diba? Maiisip mo rin baka naman yun yung factor kaya sila mukhang kontrabida. Oo, no, kasi ano talaga. O so pag may bigote, si George Estrella, Junior. Yung senior Junior, kasi, oo. yung senior kasi hindi na natin masyadong naabutan yun, di ba? Yung mga Oo. panahon Pero yung na. junior, parang pag umaarte siya ng kontrabida, feeling mo parang wala siya doon. Parang ganun. Ano,
natatakot ka sa kanya, no? Pero alam mo, parang politician ngayon yan. Politician siya sa San Juan Oo. ba? So parang, ano mo yun, Correct. nung bumoboto ka, parang paano mo naisip iboto siya? Kasi parang sa akin feeling ko, nakatatak yung mga kontrabida rules niya. Oo, no? Kasi, tsaka yung role niya, di ba parang lagi, it's almost always, parang may, Oo, something correct. is wrong Kaya with nga, di ba? hindi siya yung salbahe. Gano'n. Oo, Parang lagi siya, grabe. oh my Mm-mm. God. Oo, yung mga, ang dami na ng pinagkontrabidahan niya na mga mga action stars eh. Oo. Buti Talagang naman siya din yung standard na kontrabida. isa pa yan na lagi naka-brown leather. Correct. Correct. Speaking of yung mga parang nawawala sa sarili sa sobrang kontrabida, hindi ko alam kung natatandaan mo, hindi ko na kasi matandaan yung title ng series. Ano yata to, Mula sa Puso? Yung si Princess Punsalan. Oo, si Selena. Di ba? Parang ano din siya doon eh. Parang ganun din siya doon. Parang wala Oo, din siya ano sa yun eh. sarili eh. Ang exhausting nun kasi lagi siyang parang revenge talagang bumubuhay sa kanya everyday. Oo, di ba? Tsaka Sipin mo. iconic sa kanya yung yung sumabog yung bus, tapos yung tawa niya, di ba? Oo. Yun, exactly. Yun yung scene na parang sabi ko, oh my Yun. God. Oo nga, si Princess. Although, syempre, nagsimula yun sa anak siya ni Helen Bella. Alam mo, yun ang talagang iconic kasi pagka in-interview siya sa TV, usually ang pinag-uusapan niya yung pagiging Christian niya, how religious she is. Tapos pag nag-drama siyang gano'n, nagpapasabog siya ng mga tao. Kung ano mabasabog ng bus, tapos parang kailangan maging miserable ang buhay mo, hindi ka pwede maging masaya. Di Ganun ba? siya. Parang, So, oo nga. Sino pa ba? grabe. Yung mga, oo nga, yung mga panahon, yan, yung mga ng cinema, yung cinema ng TV shows na naglalaban talaga the two networks before. So, Although I mga, think ABS yung talagang mas yung mga iconic actually, yung mga characters eh. oo. O di iconic na kontrabida din sa ABS. Si Jean Garcia, si Madam Claudia. Oo nga, no? Si Madam Claudia, na umawi kay Amor Powers. Hindi, tsaka Oo. kahit yung mga role niya sa yung mga Ay. sumunod. Syempre, hindi Ah, na masyado, pero may nakikita ko siya sa TikTok na lang din. Tsaka yung mga clips nung niya, parang naging mm. bida na pa siya ever. Na Feeling sinusundan nga, ko, naging bida siya sinusundan na, before. ano ba, bago siya naging kontrabida. Hindi ko Eh alam kung kasi 'di natatanda. ba, nag-Dance Entertainment 'yan eh. So Oo, parang that, nag-ano 'yan, may tsaka ka-love nagbida team na yan sa 'yan. movie before. Hindi ko, alam mo ba yung movie na Impact Tita? Kaya! Oo, naalala ko 'yun. Bida siya doon, di ba? Kasi parang yun ay nagsa-start na yung niya. Tapos si Richard pa yung kasama niya doon, di ba? And one other actor, I forgot who. Basta yun, Mm. Impactita. Grade 3 ata ako niya noon. 'Yun, bida siya noon. Oo, nagbibida na siya noon. Siguro dahil yung iconic kasi yung Oo. si Madam Claudia Buenavista. Mm. 'Yan, mabait din 'yan in real life. Mabait din siya. Talaga. Well, actually, sana yung anak niya, di ba, sumusunod na din sa yapak niya na mukhang na Oo. mabait. Pero, my God, ewan ko kung napanood mo yung may bagong soap, but streaming naman sa TV, Saving Grace. God, Yung talagang anak niya? anak niya, si Jenica, parang, alam mo naman, inano lang talaga siya for TV. Pero parang, iba kasi yung role ng anak niya before, di ba, yung parang, stay-at-home mom, Oo, ganun yung yung social mabait, media oo. persona niya. Pero pagdating doon, parang ayaw mong manakit pero parang gusto mo siyang sakta. Ay, please, galing-galing niya. Grabe, alam mo, kasi ito si Jean Garcia before, parang siguro a few years ago, nag-shoot siya dito eh, sa probinsya namin. Oo. Makikita mo talaga yung galing, ang galing niya mag-switch ng Ah, character. Parang, kasi may scene siya na outdoor, kaya nakita namin yung shoot. So parang may mga dumadaan habang nag-set up pa yung ano. Siyempre, tinatawag siya. Parang, hi Jean. Kasi siya, hello po. Gumagano siya. As in yung hello po na oo. parang sobrang bait. Hello po. Tapos Oo. bigla sinabi ng director, oh, ready na, ganyan. Tapos biglang, oh, action. Pag ganun, kunyari kasi nakikitawag siya sa sari-sari store. Parang ganyan. Oo. Tapos yung pagtawag niya, yung parang, yun na, yung kontrabida matare, ano, ganyan. Ang galing ng switch, yung biglang, ibang tao talaga Yung ibang siya. tao, Grabe. Sabi ko, ang galing niya talaga. deserve. Ayun, kaya sana hindi mo siya mawala ng roles. Kailangan yung ganyan. Kasi, di ba sabi nga, hindi magsha-shine yung bida kung Walang, hindi magaling. oo, Oo. Sino nga? totoo. Paano ka aangat? Oo. Tama. Sino pa Sino ba? pa? Kasi ito, parang feeling ko, nauuso na siya or dahil, ito kasi lagi kinukwento ng office mate ko dahil kapatapos lang niya manood, yung Lavender Fields. I think it's on Mm. Netflix din. Si Edo Oo. Manzan, Contravida. Oo. Mm-mm. Si Edu, there was a time, lahat ng pelikula ni Sharon, karamihan sa pelikula ni Sharon, siya ang kontra Oo, di ba? si Edu.
It's always Pero siya, the 30, the oo. ganyan. Siya yung type of kontrabida na at first hindi mo alam na kontrabida siya. Yung ganun yung role niya eh. Kasi mukha siyang Oo, mabait. Kasi nga may tsura, sosyal, correct. ganyan. Saka yung itsura niya, bida levels eh. Oo. Well, sa akin, at least hindi tumatak sa, hindi kasi, for me kasi hindi siya masyadong benta sa akin pag nag-action siya. Kasi nga, yung itsura niya, Yung aura niya, oo. na mas na tumatak sa akin din sa mga, yun, yung mga movies ni Sharon na ano, Drama. he's the third party, Oo. he's the, ano, basta yung naninira ng buhay, parang ganyan. Yung mga character. Pero, diba, ewan ko, hindi ko alam kung mako-consider ko na siya na kontrabida doon. Pero doon sa Tanging Yaman, kasi parang, di ba may scene sila doon ni Johnny Delgado na, ano, Oo. he looks like he was the kontrabida kasi nabidang kapatid, di ba? Oo. Drama siya, pero parang Mm-mm. wala Tama, kang tama. sympathy sa yung anti-type. Ano naman, what is he doing? Host pa ba siya? Ngayon, Unless hindi yun ba nga, siya pala yung nag-host niya? oo nga. Ang alam ko ngayon, pinaka-recent niya yung Lavender Field. Kasi ano-ano na sila niya. Ito ba yung kay Jodie din? Oo, si Jodie din. Tsaka anong pangalan nung anak ni Lotlot? Ayun, nag-isip. Anong pangalan nung anak ni Lotlot? Janine. Yun, Si yun. Janine. Oo. Nahalata yung age, eh, no? Oo. Kilala yung nanay. Lalo yung nanay, o yung mga anak nila. Tapos, parang, oo, no? Parang hindi naman sa pagiging ano doon sa mga bata who are working hard. Pero parang, anak ka Mm. ni ano din. Nandun na tayo sa stage na gano'n. Sorry, ano Anak ni tayo? ano? Women of a certain age na tayo. Yung mga magulang na yung kilala natin. Oo. Sino Ano? pa ba? Speaking of yung mga gwapong kontrabida. Nagko-kontrabida din, di ba, si Albert Martin? Oo. I think yun yung naging direction niya after ma-outgrow niya yung pagiging teenage Heartthrob, heartthrob. oo. Oo, di ba? Kasi di ba umalis sila ng Pilipinas ni Oo. Lizelle? Pagbalik Pagbalik niya, nila, yung gano'n parang na yung, ganon. oo, ang roles niya gano'n na, oo Gwapo nga, pa rin niya it's hanggang always ngayon. actually, yan din yung parang ano, hindi mo iisipin na, parang bibigyan mo ng benefit of the doubt. Oo. Kaya rin siya effective na kontrabida eh, kasi mag-iisip ka, sigurado pa kayo Oo, na bad intentions to. Parang ganyan. until, Parang ano gusto ko na, pa rin magpaloko. Parang ganyan. until gano'n na, no, miserable na yung buhay. Kulap na lista. Lalaki siya eh. May naiisip ako, nasa dulo ng dila ko yung pangalan. Yung medyo malaki yung mata nila. Hirap. Oh, sino to? Lalaki? Oo, lalaki na kontrabida din siya palagi. Kahit sa mga historical movie, nandun siya, kontrabida din siya eh. Parang, ano eh, parang nandun siya sa Sino ano ba? eh, nandun siya sa Mon Confiado. Oo, si Monton. Isa pa yan na, ano eh. Sorry, pero alam mo, alam kong ano siya, magaling siya. Pero kapag nakikita ko talaga siya, siguro dahil multiple roles na yung gano'n ng role niya, nang-aano siya talaga. Nang-aar. Yun ang ano ko sa Oo. kanya, nang-aaping stepfather. Oo nga na, si Monton Tian. Demanda din. Oo, 'di ba? Parang doon ko nga Grabe. nakita na ay iba rin talaga siya in real life kasi nung ini-interview na siya regarding that parang inaano Kasi, niya na wag i-associate yung ano niya sa mga kontrabida roles. correct. Kasi naman, mga tao, for clout, Mm. that's a different. Sabagay. Nag-worry ako, baka meron tayong makalimutan din. Si Eddie Garcia. Oo, nitong tumanda siya, yun na yung parang nag-shift na lang siya to the doting grandfather, na Oo, ano. Okay lang yung feeling niya, di ba? pero nung younger years niya, 'di ba parang katapat niya si Fernando po eh. Correct. Oo. Tsaka kahit hindi masyadong ano yung role niya, siya yung he's always the bigger figure na but the bad one. So, Tsaka siyang ano ganun, siya eh. patriarch Tsaka na salbahe. Oo, tsaka ano din siya na kontrabida eh. Para siyang sina Edu na or sina Belia Flores na ano, yung ba, may iba, hindi. More on Celia Rodriguez. Yung may pagkaklase yung pagkakontrabida niya. Oo. 'Di ba? Kasi Kasi iba yung presence Inglesero niya din to talaga. eh. Inglesero din to Oo. minsan pag ano yung mga roles Correct. niya. Iba yung presence niya kasi, no? Maano ko siya, tapos nagsasalita. Eh, nakakita ka na ba ng picture niya nung Sampaguita picture stage? I might have. Ang Alam mo naman, gwapo. nasa Ang itsura na nga niya na gwapo. he age, pero alam mo, ay, gwapo to. May dating siya na parang yung mga Latino leading men, parang ganyan. No, no. Mm. Grabe. Para siyang younger na, alam mo yung si Jane the Virgin, yung father ni Jane, Ay, oo. parang younger na ganon nung Sampaguita days niya. Ganon yung dating. Kapag, I wonder if nagsimula siyang kontrabida. Ay, parang hindi. Hindi ko na Hindi lang ko rin siguro. alam eh. Kasi hindi ako nakakapanood ng mga earlier, yung ganon Oo, niyang yung mga black movies and eh. white. Mm-mm. Well, bukod dun sa mga movies niya with
with FPJ, with the other action, yung mga other action movies niya. Ang isang tumatak for me na role niya. Basta meron siyang pelikula, si Nora Honor ang bida dito. Pero dito na lang, si Nora Honor, Ano tapos to? Don. Tapos anak na Eddie Garcia si Don. For some reason, I think ang conflict was he was the general who was responsible for unaliving Nora's family. Tapos si Nora yung nag-pose siya as nan kasi gusto niyang maghigante. Pero Parang from there, familiar yung movie. Di ko matandaan yung oo, title. ang galing niya doon kasi from nung una, alam mo from the beginning, parang, alam naman natin lahat din. Hindi mo sa baga, pag general, they have the power to command. Siguro, Oo, oo, oo. pero ang galing na talaga doon kasi parang mabait siyang tatay, mabait siyang lolo. Tapos kahit dun sa bahay, Pero, he's a decent man mabait na amo. Pero alam mong behind that dami na pinuposto. Kasi pinapamassacre na talaga yung mga, ang galing-galing na doon. pero may ganun nga kaya in real life na alam mo yon yung masama siyang tao sa ibang tao pero loving siya at home. Parang, Siguro, alam mo karamihan ng mga, you know, you know. But anyway, yung mga ito, hindi na lang nag-artista, mga nagpolitika pa. Ay, nako. inisip eh. Pero, kasi siguro dahil lately hindi na ako nanonood masyado ng Tagalog. Kaya, tas karamihan naman ng mga Pinoy drama, mga love story. So parang hindi na ganun ka-iconic yung pagiging mga kontrabida. Or what's happening now is parang new generation na author. So tingnan natin kung down the Oo, kung line. sino sa kanila yung, Oo, oo. like sila Baron, sila Mm-mm. yung let's see if like a decade or two from now, tipong Oo. well, ang galing talaga kasi bata pa yun nag-start. Or sino Na, yung mga artistang babae, bida-bida ngayon who would eventually oo, transition, no? To correct. kontrabida. Oo, I'm sure meron. I'm rooting for a few. Sana, tingnan natin. Mag-record tayo mga season 30. Tingnan natin kung iconic na sila ang mga kontrabida. Oo nga. My God, ilang taon na tayo nun. Oo, go lang. Oo. Pero yun, so yun yung pinaka-ano natin, ano? Yun yung list natin of kontrabida. Ang fellow fantasals kaya natin, may madadagdag pa ba kayo sa listahan? I'm pretty sure meron tayong nakalimutan. Tsaka baka sila yung meron ng kilala na yung sa younger generation na parang emerging, ano. Emergency yung mga to look out for, to watch out for. O, Paki-share di naman ba? sa Sigos Oo. iconic episode. Share sa social media or dito sa comment section below. As usual, per usual. So, thank you, Leche Mars, sa ating first episode ng season 10. Thank you, Leche Mars, na Grabe tuwan. 10 na. I know, umabot na tayo dito. Let's keep it going. Oo. So, yung mga next episodes natin tungkol pa rin sa mga iconic na Iconic ibang pa rin. bagay. Oo. Sa pop culture Na for natin. us, iconic. Yun. See you next episode. Oh, sige. Next episode na lang ulit, Leche Mars. And to everyone, see you next episode. Bye! Bye!